na si Basti Duterte, itutuloy po kasi ayaan na po, nabuyo na, sabi nga digdi sa Samoya sa Bicol. Nakapag-efforts na, ibinuyo lang ni Basti Duterte si General Nick Torre. Alam mo naman po ang mga kababayan, sa eroplano si Basti. Ilagtas nyo sa kahiyan si Basti. Itayo ang itayo ang bandila ng mga Duterte. Kasi pag hindi po talagang kayaya, mag-alam missing boksingero siya. Yan na nga po ang kantyawan. Kung may missing sa bungero, may missing boksingero. Ating attorney pala, kasi nabidisbar, si Larry Gado, may iniinuman niyang kape na pampalakas. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Sila po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito muna tayo sa ating podcast, Live with Dante M. I-update ko po kayo ng chopping boxing match between General Nicolas Torre at ang manok na Chupi. Takot maging tinula na si Basti Duterte. Itutuloy po kasi ayaan na po, nabuyo na, sabi nga digdi sa Samoya sa Bicol. Nakapag-efforts na, ibinuyo lang ni Basti Duterte si General Nick Torre. Alam mo naman po ang isang general na tulad ni General Torre, hindi siya tulad ni Bato de la Rosa, walang isang salita. Kaya subuan na po na coordinate na sa lahat ng mga kailangang agencies na mag-coordinate. Nandiyan na yung GAB, Games and Amusement Board, nakapag-draft na ng rules. Nandun na din yung DSWD at marami na mga sponsors. Pero ang sabi may ticket yata 100 pesos. At napagsabihan na din po yung ibang mga amateur boxers na magiging undercard, lalaban sa undercard. So hindi na pwede po na magbago pa. Dire-diretso na to mga kababayan. Kahit pa tumakbo na po yung naghamon. Nabidyoan po mga kababayan. Nakasakay sa eroplano pa Singapore. Dali, walang ulitin natin. Yan nabidyoan ng mga nakasabay mga kababayan sa eroplano si Basti. Chupi, mga kababayan, yung manok, madadala na kayo ngayon. Sa kakahamon ninyo, may pumatot sa inyong barako, bulldog, si General Torre. Sabi nga mga kababayan ng mga netizens, to save face, nag-ablada din itong si Pulong Duterte. Bakit niya hindi na lang si Pulong ang lumaban? Kasi isa pang matapang itong si Pulong, Congressman Pulong. O kung hindi, yung tumakbong city councilor na Duterte din, yung anak niya, vice mayor na yata ngayon. Kasi siyempre hindi makaupo si Digong. Nakakulong si Digong sa dahig. So acting mayor, si Basti. Yung vice mayor yata, anak ni Pulong. Ayun na lang, mas bata. Or anybody sa pamilya ng Duterte. Para lang po may kalaban si General Torre. Ilagtas nyo sa kahiyan si Basti. Itayo ang bandila ng mga Duterte. Kasi pag hindi po talagang kayaya, kinantyawan tuloy mga kababayan ni Waldy Carbonell. Sabi dito po sa report ng People's Tonight Radio, sa biglaang pagbiyahe ni Davao City Acting Mayor Basti Duterte papuntang Singapore kahapon, July 25, Biyernes, 2 araw bago ang nakatakdang boxing match nila PNP Chief General Nicolas Torre sa Maynila sa linggo or bukas, July 27, lumutang sa social media ang hindi pagsipot noon ni Duterte sa gun duel challenge sa kanya ng 81 anyos na mamamahayag na si Waldy Carbonell bilang reaksyon sa banta ni Mayor Basti na popolbosin ang Ilocos Norte tulad ng nangyari sa Marawi City noong 2017
kapag naging presidente ang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Hinamon ni Carbonell ng gun duel ang alkalde at tinakda iyon sa Luneta sa Maynila alas 9 ng umaga noong November 10, 2024. Maaga nga dumating si Carbonell sa Luneta noong umaga ng November 10 pero no show si Mayor Baste. Sa kaso ni Torre, si Mayor Baste ang naghamon ng suntukan sa PNP chief na kaagad naman itong kinasahan. Itinakda ang binyo at petsa para sa isang charity boxing match na ang malilikom ay ipagkakaloob sa mga sinalanta ng magkakasunod na bagyo sa bansa sa nakalipas na mga araw. Magbabalik bansa kaya ang alkalde bago ang boxing match nila ni Torre sa linggo o baka mag-alamising boksingero siya. Yan na nga po ang kantsawan. Kung may missing sa bungero, may missing boksingero. Tumakas na po. Anong laban niya dito kay yung unang naghamon sa kanya? Si Waldy Carbonell na 81 anyos, patapon na yun. Yung broadcaster din si Waldy Carbonell na nagbalik Muslim. Napapanood ko siya mga kababayan paminsan. Biglang dumalabas yung mga video niya. Talagang nakikipaghamunan. Wala na patapon na. Ano man na niya, 81 anyos na ako. Kayang-kaya ko nang makipagduelo. General Torre mga kababayan, hindi man si General Torre patapon. Alangan paiisa kay paiisa kay Acting Mayor Baste. Sabi nga ni ating attorney pala, kasi nabidisbar, si Larry Gado, may iniinom niyang kape na pampalakas, kaya desidido si General Torre. Gusto ka niyang mag-volunteer na referee. Baka niya mapuruhan ni General Torre itong si Baste sa suntukan. Ayoko naman niya na mauwi sa ganon. Ito yung latest na balita. In this corner, all set for Torre Duterte boxing match. But will Baste show up? There's no doubt. There were doubts that the fight will push through over reports that acting City Mayor Sebastian Baste Duterte went to Singapore on Friday. Oh, there were doubts pala. May tarpaulin na sana, oh. Yan lang, yung nakikita nating video, mga AI video mga kababayan, na ginawa nito mga DDS, pinapalabas na binubugbog mga kababayan doon sa AI video nila. Binubugbog hanggang ma-knockdown ni Baste Duterte, si General Torre. Malabo po, yung manok ninyo po, lumipad na pa Singapore at wala nang balita ngayon kung babalik pa. Bago dumiretso pa dahig para may rason siya. Naka-schedule na niya yung biyahe ko. So, ibig sabihin, naghamon siya, pero yun pala may naka-schedule ng travel para madali yung pagtakas. Lalo siyang napahiya. The boxing ring is already set. So, ayos na pala. The undercards and referees were chosen. In the pledges of support from sponsors keep on coming. Matindi mga kababayan. Ang daming mga sponsors. Bumabaha na mga sponsors. Kasi gusto rin nilang tumulong para sa mga nabaha. O di ba? Napakagandang charity boxing match mga kababayan. Sana. Kaya lang, natsupi yung naghamon. Sinayang ni Baste yung pagkakataon na makatulong. Pati yung pagbibigay ng ayuda. Tinalikuran mga kababayan ni Baste. Di ba? The only uncertain at this point is whether or not acting Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte would show up at the Rizal Memorial Coliseum on Sunday, bukas po, July 27, for the much anticipated boxing match with the PNP Chief Director General Nicolas Torre. While the Chief PNP is busy on his job, he will come on Sunday at the Rizal Coliseum. Sabi po ni PNP spokesperson Brigadier General Jane Fajardo. And whether or not Mayor Baste would show up, our Chief PNP will be there, sabi po niya. It was Duterte who challenged Torre in a fist fight in one of his podcasts, and the entire nation was surprised after Torre accepted the challenge but said he would turn it into a charity boxing match for the typhoon victims. The excitement of the fight, however, was replaced by doubts that it would push through after Duterte laid down his own condition that he would fight Torre if President Marcos and all government officials would undergo
drug test. In the chance of the fight posing through further turned gloomy after Duterte was reported to have flown to Singapore kahapon, mga kababayan. Ito na nga, mga kababayan, yung video ng pagtakas ni ito na, nakunan ng video, mga kababayan, ng mga kasakay na sa eroplano. Di ba, mga kababayan, naging laughing stock kaya si Baste Duterte. Durog mga kababayan sa mga bashers, sa mga netizens. Pinagtatawanan siya. But on the part of Torre, Fajardo said the chief PNP remains optimistic of the class. What further motivated Torre, according to Fajardo, was the overflowing of pledges from various sponsors. As of last night, July 25, a lot of sponsors pledged to support his advocacy to help those affected by the weather disturbances. They would donate for this purpose, sabi po ni Fajardo. Earlier, the Games and Amusement Board, or GAB, was reported to have signed a resolution that ensures the safety of the fight by offering referees and medical teams during the scheduled fight. Kaya malabo yung depensa, yung ablada ni Pulong Duterte. Diba ka daw, mag-assign daw ng waiver. Mayroon na po. Iniintay na lang yung pagpirma ni Igso mo, ng kapatid po ninyo. Yan na lang ang iniintay. May draft waiver na po in quit claim. May referee, may medical team na. Halimbawa, sabi mo, mapuruhan ni Baste si General Torre, may referee pong aawat agad, tapos may medical team na sasaklolo ka agad para dalhin sa hospital kung may serious physical injury. Ganun po. Walang rason para umatras si Baste sa rason na baka madisgrasya niya si General Torre. At sabi nga natin, mga kababayan, ang isang pulis, lalo si General Torre, General, do or die po yan para ipaglaban ang dignidad at ang pagkalalaki. Hindi yan tumatakbo kahit kamatayan. Sinasalubungan yan bala, kamo o pa ni Baste. Kung bala nga sinasalubong ni General Torre, kamo o pa ni Baste Duterte ang uurungan niya, nagkamali kayo ng hinamon na sobrang kasi ng yabang. On the part of the PNP, sabi po ni Fajardo, there will be boxing teams from the police forces that would come. Their matches will serve as undercards for the main event, Nick Torre versus Baste Duterte. There will be boxing teams that will go there. And while we are waiting, they will entertain our kababayans who wants to watch, in all the donations will be announced. So let's take this an opportunity to help our kababayan. So may makikita man pa din, mga kababayan, na mga undercards na nagbaboxing po. So magiging exciting pa rin. Pero sana yung pinakang main event, yun ang pinakang exciting. Kaya lang tumakas na po yung naghamon. Sabi ni Dio Macalba ng DCRH, natsupian niya, nakaposta pa naman ako kay Baste. Imagine that. Laking tiwala ni Dio Macalma na mananalo siya kasi napakalaki ng katawan, balot ng tato, astig na tingnan, at bata pa, 37 years old si Baste. So, talagang hindi ka makapaniwala na ang isang tulad ni Baste, malaking tao, Filipino-German, atras, mga kababayan, sa ganitong laban na siya yung naghamon. Kaya sabi ni Jerry Baha, yung broadcaster na kadobol ni Anthony Taberna, Katonying, sayang niya yung ng tato. Ngayon, doon sa drug test condition ni Baste, sabi po ni Fajardo, Torre does not want to dignify the drug test for all government officials' demand of Duterte and remains focused in preparing for the fight. Sabi po niya, the chief PNP does not want to respond to that because in the first place, he just responded to the challenge of Duterte for a fist fight. Tama. But our chief PNP wants to put this in good use for the sake of our kababayan who were affected
by the weather disturbances. So ayaw ni General Torre na basta na lang sindang magkabugbugan. Wala man lang silbi yung kanilang pinagpagalan, pinagpawisan po na nagbugbugan sila para lang magkasakitan. Napakaganda ng idea ni General Torre. Biglang umatras si Baste. Hindi pa rin masasayang yung event bukas, mga kababayan. Aabangan natin, siguradong i-cover ito ng mga vloggers at ng mainstream media. Kasi siyempre, abangan nila kung sisipot si Baste, kung sisipot pa rin. Pag hindi po, truck na kahiyan talaga ito sa pamilya Duterte. Hindi lang truck, gabundok na kahiyan. Di ba po? Ito yung news update. Tuloy ang suntukan. Sabi dito sa report ng Daily Tribune. Curiosity builds as the boxing match challenge between Davao City Vice Mayor Baste Duterte and General Torre draws near. In a radio interview kaninang umaga, sabi po ni Police Brigadier General Jane Fajardo, kinonfirm niya na si PNP Chief Torre will be at the Rizal Memorial Coliseum for the said match. Arrangement for the day have even been made, including 3 undercard exhibition matches before the main event, while everyone waits to see if Vice Mayor Duterte will show up. As of now, there is no set ticket price, but there are suggestions to make tickets available for 100 pesos donation. Mura lang po, 100 pesos. Siguradong, suggestion man lang, siguradong dudumugan ito ng mga tao. Magsisiksikan po yan kasi 100 pesos lang yung ticket. Tapos ang gusto nilang makita kung sisipot si Baste. Gusto nga nilang makita ang napapahiya si Baste. Ganyan ang mga tao. Baka bukas, tulad ng boxing match ni Pacquiao tapos ni Mario Barrios, di ba? Pag lumalaban sa boxing si Manny Pacquiao po, walang traffic. Nagkaabang kasi yung mga tao sa telebisyon. Tapos walang mandurukot, pati mandurukot nanonood. Sabi ni Maureen, sabihan niyo si Kong Pulong na siya na lang ang humarap kay Torre sa Sunday para mag-substitute sa duwag niyang kapatid na sumibat na pa Singapore. Sabi ni ACY, we will know who is the real gentleman. The Filipino people will expect who is who. Sabi ni Ramon Tulfo, nag-react pati si Ramon Tulfo. Don't count on it. Can't you see? The guy flew to Singapore to avoid the match. He makes impossible demands for a fight that he called. Now, his bluff was called. His coach off to Singapore. Sabi ni Anthony Peterson, if he did not show up, it's just proof that humility comes first before honor, but pride goes before destruction. It's honorable indeed to be humble. Forget the past and strive for the future. Repentance help us to have a more close relationship with God. Sabi ni Papa Zoe, Papa Jesus pala yan, baliktad. Back in the 80s, it was cowardice and a disgrace to the race of or tribe you belong to if you were the one who challenged and then retreated yourself. Sabi ko nga sa ancient civilization, para to save face sa mga ganyang natsupi, para mabalik na lang yung dignidad, nagpapatiwakal. Yung mga ancient warriors, ganun ang ginagawa. Sabi ni Navigator, no word of honor talaga sila. Sabi ni Willet, meaning po fight versus flight. Sabi ni Sean, no respect deserved if no show. Sabi ni Johnny C, the much-awaited fight of the century. I hope this will have a live telecast on TV. Sabi ni Nerissa Liave, but why challenge the man in uniform? Make so many demands, then take a swift flight to Singapore. Is this not pure and simple cowardice? Even most people say that General Torre cannot equal Baste's prowess in strength, but he showed how a true gentleman must act no matter what the price. Very true. Sabi nga natin, yan ang totoong maisog, do or die. But anyway, mga kababayan, yun lang po. Anyway, bukas, abangan natin kung ano yung mangyayari. Paano
pagtatawanan ng mga mamamayang Filipino si Baste kasi sigurado live yan sa mga television. Aabangan talaga yan ng mga television para may kwento sila kung talagang si Baste bumalik sa Pilipinas from Singapore para labanan si General Torre. Who knows, baka mamaya or bukas early in the morning dumating si Baste. Adali na ang laman yung Singapore, napakalapit lang. 4 hours lang ang flight, mga kababayan. Baka nag-training sa Singapore lang. Who knows? Biglang bumulaga dun sa laban, mag-show up itong si Baste Duterte para itayo ang kanyang bandila. Di ba pa? O kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa ating YouTube channel, click subscribe po, Life with Dan TM. At kung gusto ninyo po na mag-negosyo nito, I am Worldwide Amazing Pure Barley Powdered Drink Mix from Australia. Mag-message na lang po kayo sa amin or sa aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. So, lagi po nating tatandaan sa ating buhay, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God Ito naman bless. po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.